Secret XPG. March 5, 2003, isa itong araw na bumago sa buhay ni Colleen matapos niyang makumpirma na siya ay isang buwan na nagdadalang tao. Kung saan lumabas na positive ang kanyang pregnancy test kit at kalaunay nagpa-check up sa isang OB/GYN clinic at sa paglalaro ng tadhana. At tila pinagtagpo sila ng isang tao na kailangan niya ng mga panahong magulo at kabado ang kanyang pakiramdam. Isang tao lang ang kanyang hinahanap at ito ay walang iba kundi ang ama ng kanyang pinagbubuntis. Walang iba kundi ang 57 years old na matanda na si Mang Kaloy. Kung saan pinagtapat niya dito na siya ang ama ng kanyang pinagbubuntis. Sa pagpapatuloy, March 10, araw ng Lunes, balik sa normal ang lahat. Maagang gumising si Mang Kaloy at Aling Nida sa kanilang bagong bahay. Ganap na 5 AM, naghahanda na naman ang magkapatid na sina Gian at Marinel dahil papasok na sila sa eskwelahan. Ngunit dahil ang kanilang school ay malapit lamang sa luma nilang bahay kung saan doon nakatira ang mag-asawang Sandro at Colleen, kailangan nila muna doon magstay habang sila ay nag-aaral pa. At uuwi naman sila dito sa bagong bahay kapag weekend. Third year high school na si Gian, habang si Marinel naman ay 4th year high school na. Total, konting panahon na lang at malapit na ang kanilang summer vacation. Gian at Marinel, halika na kayo. Bilisan nyo na, mahuhuli na kayo sa klase. Mahaba pa ang biyahe natin. Utos ni Mang Kaloy habang naghahanda na sa pagbalik sa lumang bahay at paghatid sa dalawang anak. Halos 45 minutes din ang biyahe ni Mang Kaloy mula sa bagong bahay nila papunta sa dati nilang bahay sa kabilang bayan. Dumiretso na sila sa school at pagkahatid sa mga anak ay pumasada na ito para maghanap buhay. Habang ang mag-asawang Sandro at Colleen naman ay tinanghali na ng gising. Sandro, gising na aba. Tanghali na, di ka ba papasada? Biglang nabalikwas ng bangon ang asawa. Naku, tanghali na pala. Ngayon mo lang akong ginising eh. Tinanghali din ako eh. Tara na muna, mag-almusal na tayo. Honey, aalis na ako. Baka mamaya nandito na sina tatay. Siya na lang ang bahala sa tanghalian nyo ah. Mamaya pa akong gabi uuwi. Sige, agahan mo ang uwi sa gabi ha. Bandang 9:30 AM na matapos mag-almusal ay lumakad na si Sandro para pumasada ng kanyang bagong tricycle. Hindi na siya kailangan makihati at makipasada pa sa tricycle ng ama niya dahil sa wakas natupad na rin ang inaasam niya na magkaroon ng sarili niyang pampasadang tricycle. Bandang alas 11 naman ng umaga nang dumating si Mang Kaloy sa bahay. Dumaan na ito sa palengke. Dala nito ang isang plastik na puno ng tahong at mga sangkap para sa kanilang tanghalian. Nadatnan niya ang manugang na si Colleen na nanonood ng TV. Habang ang apo ay naglalaro lamang. Tay, nandyan ka na pala. Oo, ang init sa labas. O eto, namalengke na ako ng uulamin natin. Sige tay, ako na ang bahala dyan. Iahanda ko na para mailuto ko. Teka, ano po ba yan? Ito, bumili ako ng tahong. Sinabawang tahong ang gusto ko ngayon. Bigla namang napatawa si Colleen dahil sa natatawa siya sa tura ng biyenan. Oh, bakit ka natatawa, iha? Wala naman, tay. Sa dami naman na pwede mong ipamalengking ulam, ay tahong talaga? Oo, alam mo naman paborito ko ang tahong. Hay nako, tay. Ibang tahong naman yata ang gusto mo. Dahil doon, bigla na lang hinawakan ni Mang Kaloy ang harapan ni Colleen na noon ay nakaduster lang. Ay, loko ka talaga. Ano ba? Baka may makakita sa atin. Ito ang gustong gusto kong lantakan, malinamnam pa. Alis nga dyan. Akin na yan, iluluto ko na yan. Tanghali na, baka dumating na yung dalawa mong anak, wala pa silang makain. Colleen, sabi mo 'di ba, sa Lunes na lang akong umisa sa'yo. Hindi mo ko pinayagan na magkasama tayo sa OB/GYN mo. Kahit pwede naman tayong sumaglit sa motel. Pwes, ito na yung araw na yun. Ang tagal na akong nasasabik. Higit 1 buwan na akong naghihintay sa'yo. Sige na. Oo, pagbibigyan na kita ngayon. Total mamaya pang gabi uuwi si Sandro. Nagsisipag pumasada sa bago niyang tricycle.
Kaya maganda ka na ha. Sige, magluluto muna ako. Diyan ka na, bantayan mo muna ang apo mo. O sige, mag-ready ka na rin ha. Mamaya paghatid ko sa dalawa sa school, babalik agad ako dito. Excited na naman ako. Muli na namang nagplano si Mang Kaloy at Colleen. At sa pagkakataon na ito, dito na mismo sa bahay. First time nila dito, kaya nasasabik sila. Wala na si Aling Nida dahil nandun na siya sa kabilang bahay kasama ang iba pang anak na abala sa kani-kanilang trabaho. Si Sandro naman ay mamaya pang gabi uuwi. At sina Gian at Marinel naman ay papasok sa eskwelahan mamayang hapon. Natatapos ang klase pasado 4:30 p.m. Pasado alas 12 na ng tanghali, natapos na ni Colleen lutuin ang kanilang tanghalian na sinabawang ginisang tahong. Habang ang maglolo naman ay busy sa paglalaro. Maya-maya ay dumating na nga sina Gian at Marinel galing school. Tay, nandito na kami. Saad ni Marinel. Oh, mabuti. Tara at sabay-sabay na tayong kumain. Tapos na yata magluto ang ate Colleen nyo. Tay, ako na po ang maghahanda. Kumuha ng mga plato si Colleen at baso at pinaghain ng mag-aama. Wow, ang sarap naman ng ulam natin. Ang bango-bango pa. Ate Colleen, ikaw ang nagluto nito? Tanong ni Gian sa kanyang hipag. Oo, Gian, ako. Si tatay naman ang namalengke niyan. Lakad, kain na kayo. Sumabay ka na sa amin, Ate Colleen. Never ka pa namin nakakasabay kumain eh. Huwag ka na mahiya. Wala naman dito si nanay. Tugon naman ni Marinel ang babaeng hipag ni Colleen. Sa lahat ng hipag niya, si Marinel lang ang napansin niyang mabait sa kanya. At ang iba ay hindi rin siya kasundo. Maging si Gian na bunso sa lahat ng magkakapatid at nag-iisang bayaw niya ay mabait din sa kanya. Siya nga naman, Iha. Halika na dito. Abay-sabayan mo na kami kumain. Habang ang apo ko ay naglalaro pa. O siya, sige. Kukuha lang ako ng plato ko. At sa unang pagkakataon, sumabay si Colleen sa hapagkainan, kasalo ang mag-aamang sina Mang Kaloy, Gian at Marinel. Ang sarap ng luto mo, Ate Colleen. Ngayon ko lang nalaman, magaling ka pala magluto. Lagi kasing luto ni nanay ang nakakain ko. Puri ni Gian sa hipag. Salamat, Gian. Di bale, mula ngayon, ako na laging magluluto para sa inyo habang nandito kayo. Samantala, si Mang Kaloy naman ay sunod-sunod ang subo. Nakakamay kasi siya kapag kumakain at panay supsop sa tahong na kinakain niya. Lihim na natatawa tuloy si Colleen habang pinapanood niya ang biyanan. Tay, mukhang ganadong-ganado kayo sa pagkain ha. Uminom muna kayo ng tubig, baka mabilaukan kayo. Una naman ni Marinel sa ama. Oo anak, ganado ako. At ngayon ko lang din natikman. Masarap pala magluto ang ate Colleen nyo. Napurga na ako sa luto ng nanay nyo. Masarap pala minsan tumikim ng ibang potahe at nagluluto. At nagtawa na naman ang magkapatid sa binitawang salita ng kanilang ama. Habang si Colleen naman ay tumawa rin. Pero alam niya, ibang kahulugan iyon ng biyanan. Sige tay, magpakabusog kayo. Para may sigla kayo mamaya sa pagbiyahe nyo. Sabat naman ni Gian. Oo anak, kailangan ko talagang kumain ng marami at mapapasabak ako mamaya sa matinding bakbakan. Biglang napakunot ang noo ni Colleen. Habang si Gian at Marinel naman ay medyo nagtaka sa sinabi ng kanilang ama. Bakit tay? Ano yung bakbakan na yun? Medyo hindi ko kayo na-gets. Pagtataka ni Gian sa ama. Wala. Ang ibig ko sabihin, syempre alam nyo naman ang buhay namin ng kuya nyo na araw-araw pumapasada sa kalye. Hindi ba parang bakbakan yun sa tindi ng hanap buhay? Paliwanag ni Mang Kaloy sa mga anak. Tila naging magandang palusot naman ito ng matanda sa mga anak. At pagkatapos ng kwentuhan at pagkain ng apat, si Colleen na ang nagligpit ng mga pinagkainan nila at sa kanya huhugasan sa lababo. Habang naghuhugas ng mga plato, patagong nagpunta si Mang Kaloy sa lababo at biglang hinawakan ang likuran ni Colleen habang naghuhugas ng plato. Biglang nagulat si Colleen. Pagkita niya ay si Mang Kaloy pala. Ano ba? Nakakagulat kayo. Bigla-bigla ka na lang nasulpot dito. Umalis ka nga, baka makita tayo ng mga anak mo. Wala, nasa itaas sila. Paano?
Mamaya ha, paghatid ko kina Gian at Marinel, mag-ready ka na. Pakis nga sa asawa kong buntis. Huwag ka nga maingay, baka marinig tayo sa itaas ni na Gian. Oo na, sige na, ang kulit mo naman. Lakad, ihatid mo na ang mga anak mo para makabalik ka na agad dito. Patutulugin ko muna si Charlie pagkatapos ko dito sa kusina. Sige, pakis nga. Mwah. Dahil doon, agad tinawag ni Mang Kaloy ang dalawang anak para ihatid na ulit sa pagpasok nito sa panghapong klase. Mga anak, halika na, baba na kayo. Aba, mahuli na kayo sa klase nyo. Bumaba na kayo dyan. Tay, maaga pa po. 1:30 pa ang klase namin. Sagot ni Marinel. Hay, nako. Kahit na. Halika na, ihahatid ko na kayo. Mas mabuti yung napasok kayo ng hindi late. Bilisan nyo na at ako'y papasada pa. Madaling-madali si Mang Kaloy sa kanyang mga anak. Dahil doon, wala nang nagawa ang dalawa, kundi bumaba at maghanda sa pagpasok. Bandang 12:45 PM na nang naihatid ni Mang Kaloy sa school ang dalawang anak. Oh, ito ang baon nyo ha. Mamaya abangan nyo ako dito, susunduin ko kayo. Tay, huwag nyo na akong sunduin. Kasi birthday po ng kaklase ko eh. Doon po ako dediretso sa kanila. Sagot ni Marinel sa ama. Ganun ba? O siya, basta 6:00 ng gabi ha. Dapat nasa bahay ka na. Opo, tay. Sige tay, pasok na po kami. Paalam naman ni Gian. Pagkatapos nun ay umalis na ulit si Mang Kaloy at habang nasa biyahe, halos nangangatog naman ang mga kamay ni Mang Kaloy sa sobrang pagkasabik na umuwi sa bahay. Pasado 1:15 na ng hapon, sa katirikan ng araw, ito naman si Mang Kaloy at tirik na tirik din ang alaga habang ginarahin niya ang tricycle sa waiting shed at saka pumasok sa iskinita kung saan nandun ang kanilang munting bahay. Tahimik ang kanilang mga kapitbahay. Walang mga tambay sa labas dahil siesta at magandang oras ito para sa gagawin nila. Isip-isip ni Mang Kaloy. Pagkabukas ng maliit na gate, nakasarado ang pintuan kaya binuksan niya ito. At pagkita niya, wala ang manugang at apo sa ibaba. Kulin, nasan kayo? Kulin? Umanhik si Mang Kaloy sa itaas at agad lumapit sa pintuan ng nag-iisang kwarto sa itaas nila. Kung saan dito natutulog si Colleen at Charlie. Colleen, nandito na ako. Biglang nagbukas ang pintuan ng maliit na kwarto. Psst, tay, huwag kang maingay. Kapapatulog ko lang kay Charlie, baka magising ang apo mo. Halika na, umpisa na natin. Kanina pa nagwawala ito oh. Loko nyo talaga. Teka lang, maliligo muna ako, ang init kasi. Mamaya ka na maligo pagkatapos. Mas gusto kita ng ganito, medyo pawis. Ay nako, sige na, maglatag ka na dyan ng banig at kumot sa sahig. Iha, dyan na lang tayo sa loob mismo ng kwarto. Di pwede, maliit masyado ang kwarto na to. Hindi kagaya sa upahan na malaki ang space at papag. Katabi pa natin si Charlie dito, baka magising ang bata. Ako ang bahala, hindi yan magigising. Dadahan-dahanin ko para hindi ka anong umuga. Bakit ba gusto mo dito sa kwarto pa mismo? Mas masarap kapag nasa loob mismo ng kwartong maliit. Tsaka gusto ko naman maranasan dito sa kwarto na to na pinagawa ko pa para sa inyong dalawang mag-asawa. O sige na, sige na. Huwag kang maingay ha kapag nagising ang apo mo. Hindi ka na makakaisa. Wala nang nagawa si Colleen kundi sundin ang biyanan na nasa loob sila ng kwarto. Gusto kasi ni Mang Kaloy dito mismo sa kwarto na pinagawa niya noon. Nang lumipat kasi sina Sandro at Colleen sa upahan, dito na siya natutulog. Habang si Aling Nida naman ay hiwalay at katabi ang mga anak sa labas ng kwarto. Kaya naman halos dito sa loob ng maliit na kwarto, dito niya ginugol gabi-gabi bago matulog. Ang matinding pangangailangan niya kay Colleen. Halos nag-amoy Zonrox na nga ang kwartong ito dahil sa lagi niyang ginagawa dito noon panahong bagong lipat pa lang ang mag-asawa. At hindi pa siya nakakadiskarte kay Colleen. Pagkapasok sa loob, dahan-dahang kumilos ang dalawa para hindi magising ang batang kasama nila sa loob na nooy mahimbing na natutulog. Nakatapat sa kanila ang kanilang malaking electric fan na malakas ang hangin. Kaya hindi naiinitan ng bata kahit tanghaling tapat. Agad na nagsipaghanda na ang dalawa. Wow, ganda mo talaga. Napaka-sexy. Para kang inahing pato. Ako naman parang barakong pato.
Mainit na mainit kapag nakikita kitang ganyan. Hanep? Huwag ka na masyadong magsalita. Katabi lang natin si Charlie. Sige na, hihiga na ako. Grabe, parang hindi ko pa yata nakitang lumambot yan ah. Nainom ka ba ng gamot? Ano ka ba, natural yan. Wala akong iniinom. Kaya yan laging ganyan dahil ikaw ang may kasalanan. Ubod ng sexy mo. Ikaw lang talaga ang dahilan. Wala nang iba pang gamot. Aba, kasalanan ko pa pala. Patuloy sa lampungan sina Mang Kaloy at Colleen sa loob. Habang ang bata katabi nila ay talagang mabait at laging tulog lang. Pasado 2:00 na ng hapon, tumahimik na sa loob ng kwarto. At kaya pala tumahimik ay dahil abala na sina Mang Kaloy at Colleen. Uumpisahan na ni Mang Kaloy nang bigla na lamang tumunog ang gate na lumalangit-ngit dahil nagbukas. Tay, may tao sa ibaba. Teka lang. Ha? Ina naman oh, bad trip. Biglang napamura ang matanda sa inis. Biglang tinulak ni Colleen si Mang Kaloy. Kapwa pawisan ang dalawa at nakikiramdam kung sino ang nagbukas na maliit na gate. Narinig din nilang bumukas ang pintuan. Tay, hindi mo ba nilak ang pinto? Naku, patay. Nakalimutan ko palang ilak. Wisit na yan. Sino kaya yung istorbo na yan? Nagulat sila nang marinig nila ang yabag na sa hagdan na parang papanik pa sa itaas. Halos hindi makahinga at tagakdak ang pawis ni Mang Kaloy at Colleen sa sobrang kaba nila. Baka mahuli sila ng kung sino man dumating sa bahay. Hanggang sa, Ate Colleen? Ate Colleen? Biglang nagsalita ang dumating at doon lang nila nalaman kung sino. Tay, si Gian pala ang dumating. Ay, Diyos ko. Akala ko si Sandro na. Pabulong na usal ni Colleen. Bakit naman umuwi ang batang yan dito? Oras pa ng klase niya ha. Inis na bulong ni Mang Kaloy sa manugang. Dali-daling nagbisi si Colleen at Mang Kaloy. Halos hindi malaman ng dalawa paano isusuot ang kanilang mga saplot sa sobrang taranta. Agad sinuot ni Colleen ang kanyang duster. Saka nag-ayos ng buhok at nagpunas ng mga pawis. Ganon din si Mang Kaloy. Tay, huwag ka muna lalabas ha. Ako na ang kakausap kay Gian. Pabulong silang halos mag-usap. Sige. Pagbukas ng pinto ng kwarto, laking gulat ni Colleen na nasa labas na pala ng kwarto si Gian at nakaabang lang. O Gian, ikaw pala. Bakit ka nandito? Pautal-utal pa si Colleen sa labis na kaba. Wala naman Ate Colleen, kanina pa kasi kita tinatawag. Pasensya ka na. Pinapatulog ko pa kasi pamangkin mo eh. Kaya ayan. Ganun ba? Pasensya na rin ate. Itatanong ko lang, nandito ba si tatay kanina? Ha? Si Itay? Wala. Wala siya dito. Bakit mo natanong? Kasi pag uwi ko, habang naglalakad, nakita ko yung tricycle niya nakaparada sa labas ng waiting shed. Saka nakita ko yung tsinelas niya doon sa labas ng pinto. Akala ko nandito siya. Wala kasing katao-tao pagpasok ko sa loob. Patay lahat ang ilaw, kaya pumanik ako bigla. Ganun ba? Di ko alam eh. Kung umuwi ba si Itay? Kasi nasa itaas na kami ni Charlie nung hinatid niya kayo sa school. Baka naman lumabas lang. Kaso kung lumabas yun, bakit nasa ibaba yung tsinelas niya? Pagtataka ni Gian. Malay mo naman humiram o gumamit ng ibang tsinelas. Sabagay. Sige Ate Colleen, bababa na ako. Pasensya na sa istorbo. Bakit ka pala umuwi? Maaga pa naman 'di ba? Wala kayong klase? Masama kasi yung tiyan ko Ate Colleen. Nagpaalam ako sa advisor ko. Sumama yata ang tiyan ko sa ulam kanina. Ganun ba? Sige, ito na naman. Nasakit na ang tiyan ko. Sige Ate Colleen, magbabanyo lang ako. Agad ko maripas ng takbo papuntang banyo si Gian at doon nagbawas. Nagka-LBM pala siya kaya bigla nag-cut ng klase. Bumaba na rin si Colleen at sinilip kong nasa banyong na nga si Gian. Pagkita niya nasa CR na ito. Saka siya madaling pumasok sa kwarto. Tay, sige na. Labas na kayo, bilis. Habang nasa banyo si Gian. Agad namang lumabas ng kwarto si Mang Kaloy at saka nagmamadaling bumaba at agad na nagtambay sa terrace para sa ganon ay hindi magtaka ang anak
at sabihin niya galing siya sa labas at bumili ng yosi. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas ng banyo si Gian dahil nag-LBM siya. Madali naman ay nakita niya si Mang Kaloy papasok sa pinto. "Oh anak, bakit nandito ka? Wala ka bang pasok?" "Tay, umuwi po ako. Nagpaalam ako sa advisor ko. Hindi ko na kasi makayanan ng sakit ng tiyan ko. Nag-LBM po ako." "Ganun ba? Bakit naman biglang sumama yung tiyan mo?" "Di ko rin po alam, Tay. Sumama yata sa kinain natin kanina. Yung luto ni Ate Colleen, sinabawang tahong." "Ikaw naman, baka marinig ka. Bakit ikaw lang ang sumama ang tiyan? Lahat naman tayo ay kumain ng luto ng Ate Colleen mo." "Baka po nasobrahan lang ako ng kain." "Nga pala, Tay, bakit kayo nandito? Akala ko po ay nabiyahe kayo. Pag-uwi ko kasi nakita ko ang tricycle nyo nakaparada sa labas. Saka yung tsinelas nyo po nandito sa labas ng pinto. Akala ko nandito kayo eh. Wala akong nadat ng tao dito sa ibaba." Pagtataka ni Gian. Nasa labas ako, Gian. Bumili lang ako ng yosi sa tindahan." Biglang napatingin si Gian sa paanan ng ama at nakita niya suot nito ang tsinelas na nakita niya sa labas ng pintuan kaninang umuwi siya. Tay, yan po yung tsinelas na nakita ko dyan sa labas ng pintuan pagdating ko nun. Wala pa kayo dito sa bahay. Ano pong sinuot niyong tsinelas nung nasa labas kayo? Nagyapak ba kayo sa labas?" Medyo natatawa pero naguguluhan si Gian sa ama. "Ay, takting bata ito. Bakit mo ba ako ini-interrogate ha?" Medyo naiinis na si Mang Kaloy sa pagtatanong ng kanyang bunso na si Gian. "Si tatay talaga, mainit agad ang ulo. Sorry na po. Sige tay, aakyat muna ako sa itaas. Matutulog po muna ako." "Oh, mabuti pa nga. Matulog ka na lang para mawala yung kakulitan mo." Inis ni Mang Kaloy sa kanyang anak na si Gian. Mainit ang ulo ni Mang Kaloy dahil hindi siya nakaisa. Napornada pa ang maganda sana nilang tagpo. Habang sa loob ng kwarto naman ay nanatiling nakahiga si Colleen, katabi ang natutulog pa ring anak, maging siya ay medyo naiinis. "Ay, nakakainis si Gian. Istorbo." Inis na tugon nito sa sarili. Naisip din niya ang biyanan. Alam niya bad trip ito kaya parang gusto niyang bumaba muna para silipin ang biyanan. Pero hindi na lang at walang kasama ang bata. Tila hindi mapakali at balisa si Colleen, may kung ano siyang nararamdaman. Kaya alam na niya ang gagawin. Samantala, sa ibaba habang nagyoyosi si Mang Kaloy sa terrace, hindi pa rin mawala-wala ang inis sa pagkabitin niya. Hindi rin siya mapakali sa upuan. At talagang kahit pinipigilan niya ay hindi na niya makayanan. Tila hindi na nakayanan ni Mang Kaloy na magpigil pa at alam niya hindi makakabuti kapag hindi pa niya ito natugunan. Tutal alam niyang malabong may mangyari pa dahil may kasama sila sa bahay at natutulog lang si Gian sa labas ng katabing kwarto. Mahirap na at baka mahuli pa sila ng bunsong anak niyang si Gian at iyon ang kanilang iniiwasan. Kaya naman madaling nagpunta sa banyo si Mang Kaloy at agad nilak ang pinto. Walang alam si Mang Kaloy na sa itaas lamang ng kisame ng banyo na ito ay nandoon ang manugang. Oo, dahil ang sahig mismo ng maliit na kwarto kung saan nandoon si Colleen ay ang siya namang kisame ng banyo sa ibaba. Magkatapat lang kasi ang banyo sa mismong kwarto kaya ang eksena ay talaga naman. Kay ganda ng kanilang eksena parehas. Tila parehas nilang hindi matiis at makayanan ang tawag ng pangangailangan na ang kanila sana'y plano ay napornada pa. Kung kaya't parehas nilang minabuting gawin na lamang sa paraan na alam nila. Matapos nga si Mang Kaloy sa banyo ay agad na siyang nagpunas at saka nagsuot muli ng pantalon. Hindi na niya sinuot ang damit paglabas ng banyo at nagpunas ng pawis. Agad siyang pumanik para silipin si Gian sa itaas. At pagkita niya, mahimbing pa rin ang tulog ng bunsong anak niya. Nakatingin siya sa saradong pintuan ng maliit na kwarto kung saan nandoon ang sexing si Colleen. Parang gusto at nagtutulak sa kanyang pasukin ng kwarto. Habang tulog na tulog si Gian, pero pinigilan niya ang sarili. Kaya bumaba ulit siya
at nagtimpla ng kape at saka nanood ng basketball sa TV. Pasado 3:00 na ng hapon, saka lamang lumabas ng kwarto si Colleen. Saglit niyang iniwan si Charlie na tulog pa rin. Hindi na niya mapigil at ihi na siya. Paglabas niya ng pinto, nakita niya si Gian sa higaan ng sahig at mahimbing na natutulog. At saka siya bumaba ng hagdan para magbanyo. Nagtama ang mata nila ng biyenan na nasa sala at nagkakape. Ngiti lang ang sinukli ng manugang, sabay diretso punta sa banyo. Si Mang Kaloy naman ay hindi makatiis. Tumayo sa upuan. Nasa labas siya ng pintuan at nakaabang sa manugang. Maya-maya pa, biglang nagbukas ang pintuan. At nagulat si Colleen na nasa labas si Mang Kaloy at nakaabang pala sa kanya. Tay, nagulat naman ako sa'yo. Bakit ka nasa labas ng pinto ng CR? Wala naman. Halika, pasok tayo sa loob. Tulog pa naman si Gian sa itaas eh. Sira ka ba? Alam mo namang muntikan na nga tayong mahuli ni Gian. Ngayon pa kayang nasa itaas lang siya at natutulog. Tsaka iniwan ko lang si Charlie, walang kasama yun. Iing-ihi na ako eh. Ay naku, kakayamot talaga. Ang hirap nang may istorbo. Naiinis pa rin si Mang Kaloy dahil hindi nakaisa. Bakit naiinis ka pa? Tay, alam ko namang solve ka na. Amoy na amoy sa banyo. Tsaka yung tabo, nag-iwan ka pa ng ebidensya. Kaya alam na alam ni Nanay Nida kung bakit lagi ka dito. Natawa si Colleen habang inaasar si Mang Kaloy. Ganun ba? Nagbandali na ako. Oo Colleen, wala na akong magawa. Hindi ko na talaga kayang pigilan. Baka lalo lang akong mainis kay Gian kapag hindi ko pa nagawa yun. Biglang hinalikan at niyapos ni Mang Kaloy si Colleen. Kaagad namang siyang tinulak nito. Pero malakas si Mang Kaloy, hindi niya maawat ito. Ano ba? Nakakainis ka. Bitawan mo nga ako. Baka makita tayo ng anak mo. Bitaw sabi. Natanggalit na si Colleen kaya naman natauhan ng biyanan at kumawala sa mahigpit na yakap. Nakakainis, kailan ba ako makaka-score ulit? Ang tagal na, buntis ka pa ngayon. Ganito na lang, hintayin mo na lang ang mahal na araw. Bakasyon na sina Gian at Marinel nun, hindi ba? Nasa kabilang bahay niyo na sila at dito wala nang pwedeng umistorbo. Tila umabot naman sa tenga ang ngiti at galak ni Mang Kaloy sa sinabi na yun ni Colleen. Nagbigay na naman ito ng signal para makasolo dito sa bahay at wala nang istorbo sa kanila. Wow, oo nga iha. Ang galing mo. Ikaw talaga ha. Ang talas ng isip mo sa mga ganitong bagay. Teka, paano si Sandro? Huwag ka mag-alala kay Sandro. Sabi niya babiyahe pa rin daw siya kahit mahal na araw. Marami kasing nagsisimba, lalo na kapag Biyernes Santo. Aba, masipag talaga si Sandro. Nagmana sa akin sa kasipagan sa hanapbuhay. Pero sa kasipagan sa'yo, naku po, mahinang bata. Kung ako pa lang ang asawa mo, baka nagapang pa lang si Charlie ay may kasunod na. Tawang-tawa naman si Mang Kaloy. Napatawa na rin si Colleen sa mga sinabi ng biyanan habang tinampal nito ang braso ng matanda. Maloko ka talaga, wala akong masabi sa'yo. O kaya nga eh, ito, binuntis mo ko kahit hindi naman ikaw ang asawa ko. Maswerte ka talaga. Ang daming lalaki dyan na nag-aasam sa akin. Ikaw lang ang pinagbigyan ko. Kaya nga eh, sobrang swerte ko. Para akong nanalo sa loto. O siya, sige na, aakyat na ako. Ayan, naiyak na yata si Charlie. Dali-daling umakyat si Colleen para puntahan ang anak. At siya namang bumaba si Gian at pupungas-pungas pa bagong gising. Oh, gising ka na pala anak. Ano, masakit pa ba ang tiyan mo? Hindi na po, itay. Okay na ako. Sino pala yung kinausap nyo? Parang may narinig ako kanina. Ah, ate Colleen mo. Bumaba lang saglit. Kinukumusta kung nasakit pa raw ang tiyan mo. Ah, sige tay, magbabanyo lang ako. Sige, lalabas lang ako. Bibili muna ako ng merienda. Sa wakas, natapos din at nakalusot si Mang Kaloy at Colleen. Muntik-muntikan na sila kanina sa maliit na kwarto na biglang dumating si Gian. Pero tila babawi si Mang Kaloy at hihintayin na lamang magbakasyon sina Gian at Marinel para makabalik na sa bagong bahay.
At dito naman siya magkakaroon ng pagkakataong muling masolo sa araw pa ng mahal na araw. Mag-subscribe sa Secret XPG.